Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Maliwalas ang umaga. Sa kabila ng nakakaubos ng lakas na paghahanda para sa kasal, Sylvia ay nagising na may ngiti sa labi. Isang buwan na lamang at ikakasal na siya sa lalaking matagal na niyang minahal, si Keo, ang kanyang kababata at kasintahan sa loob ng 6 na taon. Ang buong sala ay puno ng listahan ng supplier, sample ng mga invitation card, at ilang kahon ng dekorasyong binili niya mula sa isang lokal na artisan. Lahat ng ito ay pinaghirapan niyang ipundar sa loob ng 3 taon. Nag-ipon siya ng bawat sentimo mula sa kanyang trabaho bilang freelance event stylist, lumiban sa maraming luho at pagkakataon para lang masiguradong magiging maayos ang kanilang kasal. Habang nagkakape siya sa balkonehe, dumating ang isang mensahe mula sa events coordinator ng venue. Sylvia, pasensya na, pero hindi po na-deposito ang kabuwang down payment. Kung wala pa rin po itong gayong araw, ililipat po namin ang pesa sa ibang kliyente. Napatayo siya agad. Imposible. Isinagawan niya ang bank transfer 2 linggo na ang nakalilipas. Tiningnan niya ang resibo mula sa email, naroon ito. Nasa tamang account, pero ang pangalan ng beneficiary ay hindi tugma. Nanginginig ang mga daliri ni Sylvia. Tumawag siya sa bangko. Matagal ang proseso, maraming tanong. Sa dulo ng tawag, ibinulgar ng ahente ang isang piraso ng impormasyong yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ma'am, ang account na pinaglipatan niyo ay sa pangalang Manuela Rocha. Tumigil ang mundo ni Sylvia. Manuela, ang sarili niyang kapatid. Ang taong halos hindi niya kaklose pero laging nariyan sa bawat family reunion, laging maganda, laging palaging pinupuri ng mga magulang nila. Maganda, matalino, popular. And gonna bake it. Nang gabing yon, hindi siya mapakali. Tinawagan niya si Keo, ngunit abala ito sa trabaho. Hindi pa niya kayang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Tumakbo siya sa lumang kwarto ng kapatid, bitbit ang resibo, ang kopya ng bank transfer, at ang galit na unti-unting naglalagablab sa kanyang dibdib. Nadatnan niya si Manuela sa kanilang lumang bahay, nakaupo sa sala, nanonood ng Netflix. Wari walang problema sa mundo. Bake it mo to Genoa, Manuela? Basag ang boses ni Sylvia, nanginginig ang hawak sa papel. Nagkatinginan sila, 2 babaeng perhong may dugwang sugat sa puso, pero magkaibang paraan ng pagdadala. Umarap lang si Manuela. Anong pinagsasabi mo? Malamig niyang sagot. Huwag mo akong gawin tanga. Lahat ng palatandaan tumuturo sa'yo. Ikaw ang kumuha ng pera ko, pera para sa kasal ko. Para sa kinabukasan ko. Napangiti si Manuela, ang uri ng ngiting hindi umaabot sa mata. Alam mo, Sylvia, ikaw lang ang may pangarap sa kasal. Pero kailan mo ba ako tinanong kung anong gusto ko? Lahat sa buhay mo puro ikaw. Laging ikaw ang bida. Alam mo bang ni minsan, hindi ko naramdaman na may halaga ako sa pamilya natin? Kaya ka nagnakaw? Deal selos ka. Sigaw ni Sylvia, halos pumutok ang dibdib sa hinanakit. Tinawag mo na rin lang akong magnanakaw, sagot ni Manuela, di panindigan ko na. Gamitin mona lang yang creativity mo, Livia. Magplano ka ulit ng bagong kasal. Pero this time, wala kang pondo. Walang ibang naramdaman Sylvia, kundi isang uri ng lamig na hindi nagmumula sa paligid, kundi sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Para siyang binuhusan ng yelo, habang nakatitig sa kapatid na unti-unting naging isang estranghero sa kanyang harapan. Habang papalayo siya, wala siyang bitbit kundi ang papel ng resibo, ang mga luha sa kanyang mata, at isang bagong panata sa puso. Kung sinira mo ang pangarap ko, sisiguraduhin kong wala ka ng matitirang kinabukasan. 3 araw matapos ang pagtatalo nila ni Manuela, wala pa rin kasiguraduhan Sylvia. Ang mga supplier ay sunod-sunod na nagkakansela. Ang venue na inerserba niya ng 1 taon bago ang kasal ay ibinigay na sa ibang kliyente. Isa-isa nang bumagsak ang mga pangarap na ilang taon niyang inipon, tinahi, at iningatan. Hindi niya masabi kay Keo ang buong pangyayari. Nahihiya siya. Hindi dahil sa nawalan siya ng pera, kundi dahil sa pagkabunyag na sarili niyang kapatid ang salarin. Sa huli, napilitan siyang magsabi. Hindi na niya kayang itago ang luha at bigat ng damdamin. Nang marinig ni Keo ang buong kwento, hindi agad ito nakapagsalita. Tumitig lang ito kay Sylvia, bakas sa mukha ang lungkot, ngunit mas matindi ang pagdududa. Sylvia, paano mo pinabayaan mangyari ito?
Bilong Niko. Pinagkatiwalaan ko siya. Kapatid ko siya, nangingilid ang luha ni Livia. Pero isang buwan na lang ang kasal natin. Wala tayong venue. Wala tayong pagkain. Wala tayong kahit ano. Puwid pa nating habulan. Gagawan ko ng paraan. Maring sagot ni Livia, pilit na lumalaban ang tinig. Ngunit sa halip na yakapin siya ni Keyo o aluhin, tumalikod ito. Bibigyan kita ng 1 linggo, malamig nitong sabi. Kung hindi mo ito masosolusyonan, baka hindi ito ang tamang panahon para magpakasal. At doon bumagsak ang mundo ni Livia, pangalawang beses sa loob ng 1 linggo. Sa mga sumunod na araw, tumulong ang ilang kaibigan niyang event stylist, ngunit halos lahat ng suppliers ay fully booked na. Ang ilan ay nangangailangan ng bagong deposito, at kahit pagustuhin ni Livia, wala siyang natitirang ipon. Tinangka niyang mangutang sa bangko ngunit kulang ang kanyang credit standing. Tumawag siya sa mga kamag-anak ngunit karamihan ay abala, may sariling problema o walang sapat na pondo. Ang mas masakit pa, ang mga magulang nila ay tila pinili si Manuela. Nagkamali siya, sabi ng kanilang ama sa telepono, pero hindi mo siya dapat sirain ng ganyan, Livia. Pamilya kayo. Pamilya? Ako ang nawalan. Ako ang niloko. Sigo and Livia. Pero lang yan, malamig na tugon ng ina. Napangiti si Livia, isang ngiting puno ng put at luha. Pera lang. Para sa kanila, pera lang. Pero para sa kanya, iyon ang pangarap, ang dugot pawis, ang taon ng sakripisyo, lahat ninakaw sa kanya. Sa 7 araw, gayang sinabi ni Keyo, nagarap sila sa isang cafe. Tila ibang tao na si Keyo sa kanyang harapan. Wala na ang dating lambing sa mga mata nito. Ang kamay na dating sabik humawak sa kanya, gayon ay mahigpit na nakapulupot sa tasa ng cup, hindi sa kanya. Pasensya ka na, Livia, mahinang bulong ni Keyo. Hindi ko kayang ituloy ito. Hindi siya umiyak. Wala na siyang luhang may luha. Tumango lang siya at tumayo. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila huling nota ng isang musikang ilang taon niyang inawit. Pag-uwi niya sa bahay, ibinagsak niya ang sarili sa kama. Marahan siyang huminga. Walang tunog sa silid kundi ang mahinang tiktak ng relo. Sa harap ng salamin, nakita niya ang sarili, magulo ang buhok, namumugto ang mata, at may isang bagay ng gayon lang niya nakita sa kanyang refleksyon. Ang apoy. Hindi ito galit na padalos-dalos. Ito ay malamig, tahimik, at matatag. Habang binubuksan niya ang kanyang lumang laptop, dahan-dahan niyang sinimulan ang bagong folder. Pinangalanan niya ito. Pagbaway. Isa-isa niyang tinipon ang mga dokumento, screenshots ng bank transfer, mga lumang email ni Manuela, at peti na rin ang isang sikreto na matagal na niyang napansin. Isang application form na pinirmahan ni Manuela para sa scholarship papuntang Harvard, gamit ang ilang pek at pinking impormasyon. Nagtype siya ng isang maikling memo sa sarili. Bago ka pa makarating sa tuktok, pababagsakin na kita. Hindi lang pera ang binawi mo. Binura mo ang tiwala, ang pangarap, ang pag-ibig. Kaya't ako naman ang kukuhang lahat ng mahalaga sa'yo. Ang gabi ay tahimik ngunit ang utak ni Livia ay puno ng ingay, mga alaala, mga sugat at mga plano. Simula nang mabawi sa kanya ang kanyang kasal, ang kanyang pera, at si Keyo, wala na siyang ibang layunin kundi ang buuin muli ang sarili, at sirain ang mundo ng kapatid niyang si Manuela. Hindi para lamang gumanti, kundi upang ipaalala sa kanya kung gaano kasakit ang mawalan ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, lihim siyang nagtrabaho. Hindi sa events, kundi sa likod ng isang screen. Tinuruan niya ang sarili ng open source intelligence, kung paano mangalap ng impormasyon gamit lang ang internet. Tinuruan niya rin ang sarili ng cybersecurity basics, at kung paano sinusubaybayan ang digital footprints. Ang una niyang target, ang scholarship ni Manuela sa Harvard. Matagal na niyang alam na may bahagi ng application ni Manuela na hindi totoo, isang internship na hindi naman niya talaga pinagtrabahuhan, isang volunteer experience na siya mismo ang gumawa noon. Naalala niya pa, minsang pinakiusapan siya ni Manuela na gamitin ang event company niya bilang reference, at dahil hindi siya mapagpatolderi, pumayag siya ng walang tanong. Gayong hawak na niya ang mga lumang email, chat screenshots, at ilang mga voice recording kung saan inaamin ni Manuela ang pagsisinungaling. Isa-isa niyang inipon ang lahat sa isang anonymous folder. Sumulat siya ng liham sa admissions office ng Harvard. Ipinagpapatawad ko ang kanyang ginawa, ngunit naniniwala akong ang institusyong tulad ninyo ay dapat tumanggap lamang ng karapat-dapat. Narito ang mga dokumento upang patunayan ang katiwalian ng isang aplikante na kasalukuyang tinatanggap ninyo.
walang pangalan, walang lagda. Ngunit sapat na ang bigat ng ebidensya upang magdulot ng duda. At iyon lang ang kailangan ni Livia, duda. Kasundo nito, binisita niya ang opisina ng kumpanyang pinataban ni Manula. Hindi siya pumasok, hindi pa iyon ang plano. Ngunit mula sa labas ng cafe sa tapat ng gusali, pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng kapatid, bawat ngiti, bawat hakbang, bawat huwad na anyo ng perpektong buhay. Naalala niya ang mga panahong sila'y mga bata pa. Kapag may sira ang laruan ni Manuela, siya ang gumagawa. Kapag umiyak ito, siya ang nagpapatawa. Ngunit habang lumalaki sila, ang pagitan ay naging bangin. Si Manuela ang naging bituin. Siya ang anino. Gayon, ang anino ay muling bumabangon, hindi para sumunod, kundi para tumabon sa liwanag. Habang patuloy ang kanyang pananaliksik, nadiskubre ni Livia na si Manuela ay may isang lihim na relasyon sa isang kasamahan sa trabaho, may asawang lalaki, isang supervisor na may koneksyon sa board of directors. Isa itong kahinaan na maaari niyang gamitin, ngunit hindi pa iyon ang tamang oras. Sa halip, tinipon niya muna ang galarawan, screenshots ng sweet messages na public pero tinanggal agad, at ilang anonymous testimonya mula sa isang dating empleyado ng opisina. Sa bawat pag-click ng kanyang mouse, mas lalo niyang nararamdaman ang kontrol. Isang bagay na matagal na wala sa kanya. Gayon, siya na ang may hawak ng direksyon. Siya na ang magsusulat ng kapalaran ng kapatid. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang gallery ng mga lumang larawan sa cellphone, napatigil siya sa isang retrato, isang selfie nilang dalawa, noong graduation ni Manuela. Nakatayo silang magkatabi, perhong nakangiti, perhong may bitbit na pag-asa. May biglang sumagi sa puso niya, isang kirot, isang paalala na minsan, minahal niya rin ang kapatid. Na minsan, sabay silang nangangarap. Ngunit mabilis rin itong napalitan ng realidad, hindi na sila pareho. Hindi na siya ang ete na tahimik na umintindi. Siya nang gayon ang babaeng ninakawan ng buhay. Tumayo siya, kinuha ang lumang kahon ng mga papel sa ilalim ng kama, mga invitation cards para sa kasal na hindi na matutuloy. Isa-isa niya itong sinunog sa likod ng bahay, habang pinagmamasdan ang pag-abo ng bawat pangalan, bawat pangarap, bawat paanyaya. Sa dulong apoy, huminga siya ng malalim at bumulong. Kung ang lahat ng ito'y nasunog, sisiguraduhin kong masusunog din ang mundo mo. Sa sumunod na araw, natanggap ni Manuela ang isang liham mula sa Harvard. Ang kanyang scholarship ay under investigation. Naglaho ang kanyang ngiti. Hindi na niya alam kung sino ang kalaban, kung saan ito manggagaling. Ngunit alam ni Livia, nagsisimula na ang kanyang pagbawi. At wala nang makapipigil sa kanya. Isang linggo matapos matanggap ni Manuela ang sulat mula sa Harvard, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating tiwala at bilib ng kanyang opisina, sa kanya, ay napalitan ng malamig na tingin. Sa mga pulong, hindi na siya tinatanong. Sa mga email, laging may kopya ang AR. Hindi niya alam kung paano, pero tila may pader na itinayo sa paligid niya, at unti-unti siyang ikinukulong. Minsan, nasulyapan niyang pinagtatawanan siya ng dalawang kasamahan habang may hawak na tablet. Nang mapansin nila siya, agad silang natahimik. Ramdam niyang may kumakalat na usapan, at wala siyang hawak na anuman para pigilan ito. Nagsimula rin siyang makatanggap ng anonymous na text messages. Ilang kasinungalingan pa, Manuela. Nakakatuwang panoorin ang pagbagsak ng isang peking reyna. Alam mong lahat kung paano mo nakuha ang lahat. Sa bahay, hindi na rin siya mapalagay. Palaging may pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Lahat ng dating kontrolado niya, trabaho, imehe, ambisyon, gayon ay parang alon na unti-unting humahatak sa kanya pababa. Habang si Manuela ay nilalamon ng paranoia, Livia naman ay nanatiling tahimik. Hindi niya kailangang gumawa ng ingay. Ang mga binhi ng paghihiganti na kanyang itinanim ay unti-unti nang namumunga. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, pinagmamasdan niya ang mga folder sa kanyang laptop. Naroon ang lahat, screenshots ng kasinungalingan, audio recordings ng pag-amin ni Manuela tungkol sa kanyang relasyon sa may asawang supervisor, mga email kung saan siya humihingi ng pabor gamit ang impluensya ng ibang tao. Ngunit may isang file doon na matagal niyang hindi binubuksan. Kasal ME4, ang video presentation sana para sa kasal nila ni Keo. Isang slideshow ng mga masasayang sandali, ng mga pangarap na binuo at sinira sa isang taon. Sa gitna ng katahimikan, pinindot niya ang play. Habang tumutugtog ang instrumental na kanta sa background, nakita niya ang mga larawan nila ni Keo, sa dagat, sa mga lakad, sa mga simpleng araw na magkasama.
Sa bandang dulo, may isang maikling clip na si Keo mismo ang nag-record. Sylvia, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang minamahal. At sa bawat bukas na darating, ikaw lang ang gusto kong makasama. Tumulo ang luha ni Sylvia. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil naalala niya kung sino siya bago siya sinaktan. Isang babae na marunong magmahal. Magtiwala. Mangarap. At ngayon, isang babae ring natutong manindigan. Isang araw, habang nasa loob ng opisina, kinabahan si Manuela nang marinig ang kanyang pangalan sa intercom. Miss Manuela Costa, please report to the boardroom. Immediately. Pagpasok niya sa silid, naroon ang ilang senior staff, kabilang na ang head ng AR. Tahimik ang paligid. Isang envelope ang itinulak sa kanyang harapan. Sa loob, naroon ang printed screenshots ng mga mensahe sa pagitan niya at ng kanyang supervisor. Naroon rin ang mga email kung saan ginamit niya ang pangalan ng ibang tao para makapasok sa mga proyekto. At higit sa lahat, ang liham mula sa Harvard, formal revocation of scholarship and notice of academic dishonesty investigation. Hindi ko, pilit niyang paliwanag. Ngunit naputol siya ng boses ng AR. Marami kang potensyal, Manuela. Pero binuo mo ang lahat sa kasinungalingan. At ngayon, bumagsak na ang lahat. Iyon ang huling araw ni Manuela sa trabaho. Kinagabihan, umuwi siyang walang sigla. Tahimik ang bahay. Ang salamin sa sala, basag, tanda ng isang pagwawala kanina. Sa mesa, naroon ang ilang sulat, lahat mula sa Harvard, sa kanyang opisina, at maging sa dating kasintahan niyang iniwan ng kumalat ang eskandalo. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan Sylvia. Tumagal ng ilang ring bago ito sinagot. Hello. Malamig na tinig ni Sylvia. Alam kong ikaw ang may gawa nito, garalgal na boses ni Manuela. Gusto mo bang masira ako? Masaya ka, NABA. Tahimik Sylvia sa kabilang linya. Ilang segundo bago ito sumagot. Hindi ko ginusto ang masaktan ka, Manuela. Pero ginawa mo yon sa akin, nang walang pagsisisi. Ang totoo, gusto ko lang malaman mo kung gaano kasakit mawalan ng lahat. Pamilya tayo. Ginamit mo yan para manakit. Ngayon, ako naman ang gumamit nyon para gumising ka. Walang tagan si Manuela. Sa kabilang linya, tanging paghinga lang ang naririnig. Bago niya ibaba ang tawag, isang huling linya ang binitawan ni Sylvia, tahimik ngunit matalim. At ito pa lang ang simula. Lumipas ang 3 buwan. Sa tila maikling panahong iyon, nagbago ang mundo ng magkapatid. Si Manuela, na dating nasa tugatog ng tagumpay, gayon ay isang multo ng kanyang dating sarili. Wala na ang trabaho. Wala na ang scholarship. Ang relasyon niya sa supervisor ay naging laman ng tsismis sa social media matapos kumalat ang mga screenshots. Tumigil sa pagtanggap ng tawag ang supervisor, iniwan siyang nag-isa sa gitna ng eskandalo. Minsan, hindi na siya bumabangon sa kama. Madilim ang silid, laging nakasarado ang kortina, at ang mga bote ng alak ay nagkakapatong na sa gilid ng lamsita. Bihira siyang kumain. Bihira siyang umiyak, sapagkat kahit luha, tila naubos na sa kanya. Sa loob ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isip. Paano ko nagawang saktan ang kapatid kong minahal ko rin noon? Samantala, Sylvia ay unti-unting bumangon mula sa abo. Muli siyang nagbukas ng maliit na event planning business, pero sa pagkakataong ito, mas matalino na siya sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan. Mahirap ang simula, pero may bagong sigla sa kanyang mga mata, hindi para maghiganti, kundi para mamuhay sa sarili niyang paraan. Isang araw, habang inayos niya ang isang wedding bouquet para sa isang kliyent, may batang babaeng lumapit sa kanya at nagtanong, Miss, kayo po ba ang may gawa nitong mga bulaklak? Ang ganda po. Nay panjatay si Livia. Ako ang nagayos. Gusto mo bang isa? Tumango ang bata. Inabot niya ang isang maliit na bouquet at pinanood ang batang tumakbo pabalik sa kanyang ina. Minsan, sapat na ang isang ngiti para ipaalala kung para saan ang lahat ng sakit na tinis. Isang gabi, habang nag-ayos ng mga lumang gamit sa bahay, natagpuan ni Livia ang isang kahon na may lumang diary ni Manuela. May punit-punit na pahina, ngunit may isang nakasulat pa rin sa gitna. Mahal ko ang 8 ko. Gusto ko siyang maging proud sa akin balang araw. Tumigil Sylvia. Pinikit ang mga mata. Sa puso niya, biglang bumalik ang alaala ng 2 batang sabay na natutulog sa isang kama, nagtatawanan, walang takot sa mundo. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman o pangungulila.
Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ni Manuela. Sa labas pa lang, tanaw na niya ang kalat, tuyong halaman, basag na paso, at tahimik na pintuan. Kumatok siyang marahan. Manu, mahinang tawag niya. Walang tagan. Kumatok siyang muli, mas malakas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Doon niya nasilayan ang kapatid. Maputla, payat, magulo ang buhok, parang wala ng buhay sa mga mata. Ngunit nang magtagpo ang kanilang paningin, may luha agad na pumatak mula kay Manuela. Livia, Anna's Naito. Sorry. Sobrang sorry. Walang sinabi Sylvia. Lumapit siya at niyakap ang kapatid. Mahigpit. Walang galit. Walang paninisi. Dahil minsan, mas mabigat ang katahimikan kaysa sa kahit anong salita. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang tinulungan ni Livia si Manuela. Dinala niya ito sa therapist. Sinamahan sa mga lakad. Tinuruan muling kumain ng maayos. Hindi agad bumalik ang dati nilang samahan, pero may unti-unting piraso ng paghilom na nabubuo. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng mga ilaw sa hardin, bumulong si Manuela. Hindi ko may babalik ang ninakaw ko sa'yo, pero kung may natitira pa akong kinabukasan, gusto kong simulan ito sa paglilingkod sa'yo. Nay panjatay si Livia, mapate pero totoo. Hindi mo kailangang bumawi. Ang kailangan lang ay totoo ka na mulang gayon. Lumipas ang taon. Naging business partners sila, hindi agad, pero natural ang pagbabalik ng tiwala. Sylvia ang namahala sa creative direction ng events, habang si Manuela sa marketing at logistics. Pinangalanan nila ang negosyo ng Dalawang Alon, simbolo ng magkapatid na minsang humiwalay ngunit muling nagtagpo sa isang daluyong. Wala na si Keo sa buhay nila. Isang pahina lang siyang nakaraan na kailangang isarado. Ngunit ang bagong kabanata ay hindi na tungkol sa paghihiganti o pagkawasak. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan, sa pag-ahon mula sa abo, at sa pagiging mas mabuting tao kahit pa masakit ang simula. Isang kwento ng pagkasira. Isang kwento ng pagbangon. Isang kwento ng dalawang babaeng, sa kabila ng lahat, ay muling natutong magmahal, hindi ng ibang tao, kundi ng isa't isa.